Exodo 10, Exodo 10. Pagkatapos sinabi ni Jehovah kay Moises, puntahan mo ang paraon dahil hinayaan kong maging manhid ang puso niya at ang puso ng mga lingkod niya para ipakita ko sa kaniya ang mga himala kong ito at para masabi mo sa iyong mga anak at apo kung gaano katindi ang parusang ibinigay ko sa Ehipto, kung ano ang tanda at kung ano mga tanda ang ipinakita ko sa kanila. At tiyak na malalaman ninyo na ako si Jehovah. Kaya pinahintulutan ni na Moises at Aaron at sinabi ito, ang sinasabi ni Jehovah na Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan ka magmamatigas sa akin? Payagan mong umalis ang bayan ko para makapaglingkod sila sa akin. Kapag hindi mo pa rin sila pinayagang umalis, magpapadala ako bukas ng balang sa lupain ninyo. Tatakpan nito ang ibabaw ng lupa at magiging imposibleng makita sa lupa. Uubusin nito ang mga natira sa inyo matapos umulan ng yelo at kakainin nito ang lahat ng punong tumutubo sa lupain. Mapupuno nito ang mga bagay mo, ang mga bahay mo, ang mga bahay ng lahat ng lingkod mo, at sa mga bahay sa buong Ehipto, at wala pang nakakita ng ganito ang mga ninuno mo. At umalis siya sa harap ng paraon. Pagkatapos sinabi ng lingkod ng paraon sa kaniya, hanggang kailan tayo pahihirapan ng taong ito? Payagan mo nang umalis ang mga taong iyon para makapaglingkod sila sa Diyos nilang si Jehovah. Hindi mo ba alam na wasak na ang Ehipto? Kaya pinabalik ng paraon sina Moises at Aaron at sinabi nito, sige, maglingkod na kayo sa Diyos ninyo, si Jehovah. Pero sino ang mga aalis? Sinabi ni Moises, isasama namin ang mga kabataan, matanda, anak ng lalaki at anak na babae, mga tupa at baka, dahil magdiriwang kami ng kapistahan para kay Jehovah. Sinabi naman niya, inisip ba talaga ninyong papayagan kayong umalis kasama ang mga anak ninyo? Kapag nangyari iyon, masasabi ninyo na sumainyo si Jehovah. Sabi na nga, ba't may masasama kayong balak? Hindi pwedeng payagan ko kayong maglingkod kay Jehovah dahil iyan ang hiniling ninyo. Pero mga lalaki lang ang aalis. At pinalaya sila sa harap ng paraon. Sinabi ngayon ni Jehovah kay Moises, iunat mo ang kamay mo sa lupaing Ehipto para sumalakay ang mga balang sa Ehipto at ubusin nito ang pananim, ang lahat ng natira matapos umulan ng yelo. Agad inunat ni Moises sa lupain ng Ehipto ang kamay niyang may hawak na tungkod, at buong araw at gabi
gabing nagpaihip si Jehovah ng hangin, silangan sa lupain. Kinaumagahan, dinala ng hangin, silangan ang mga balang, sumalakay ang mga balang sa buong Ehipto at napuno nito ang buong teritoryo ng Ehipto. Matinding paghihirap ang dala nito. Hindi pa nagkaroon ng dati ng ganong karaming balang at hindi rin ito naulit. Tinakpan nito ang ibabaw ng buong lupain, kaya nagdilim ang lupain. Inubos nito ang mga pananim sa lupain at ang mga bunga nito ang mga bunga ng punong na natira. Matapos umulan ng yelo, wala nang berdeng makikita sa puno o pananim sa buong Ehipto. Kaya agad ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi, "Nagkasala ako sa inyong Diyos na si Jehovah at sa iyo. Ngayon, pakisuyo, patawarin ninyo ang kasalanan ko. Kahit ngayon lang, at makiusap kayo sa Diyos ninyong si Jehovah para alisin sa akin ang nakamamatay na salot na ito." Kaya umalis siya sa harap ng Paraon at nakiusap kay Jehovah. At binigo ni Jehovah ang direksyon at binago ni Jehovah ang direksyon ng hangin. Iyon ay naging isang napakalakas na hangin, kanluran, at tinangay nito ang dagat na pula. Ang mga balang, walang natira kahit isang balang sa buong teritoryo ng Ehipto. Pero hinayaan ni Jehovah na maligtas na magmatigas ang puso ng Paraon at hindi pinayagang umalis ang Israelita. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, "Iunat mo ang kamay mo tungo sa langit para mabalot ng dilim ang lupain ng Ehipto at talagang magiging napakadilim." Agad na inunat ni Moises ang kamay niya tungo sa langit at nagdulot ng matinding kadiliman sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Hindi nila nakita ang isa't isa sa loob ng 3 araw. Walang umalis sa kinaroroonan nila, pero may liwanag sa tirahan ng lahat ng Israelita. Kaya ipinatawag ng Paraon si Moises at sinabi, "Sige, maglingkod kayo kay Jehovah. Ang tupa at baka lang ninyo ang maiiwan. Pwede na ninyong isama kahit ang mga anak ninyo." Pero sinabi ni Moises, "Ibinigay mo rin sa amin ang mga hayop na gagawin naming handog. Ibigay mo rin sa amin ang mga hayop na gagawin naming handog na sinunog at hain. Ihahandog namin ang mga iyon sa Diyos naming si Jehovah. Dadalhin din namin ang mga alagang hayop namin. Hindi pwedeng maiwan kahit ang isang hayop, dahil gagamitin namin ang ilang mga iyon para sambahin namin si Jehovah. At malaman lang namin kung ano ang ihahain namin bilang pagsamba kay Jehovah. Kapag nakarating na kami roon."
Pero hinayaan ni Jehovah na magmatigas ang puso ng Paraon at hindi niya pinayagang umalis. Sinabi ng Paraon, lumayas ka sa harap ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin dahil sa araw na magpakita ka ulit sa akin. Dahil sa araw na magpakita ka ulit, mamamatay ka. Kaya sinabi ni Moises, sige, hindi na ako magpapakita sa iyo. Exodus 10:1 hanggang 29.